Filipino Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:05 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo sa mga watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang nila freedom of expression. Ang Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maywaga Pilipinas, Maywaga Western Visayas, Udad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa Malabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman nga bahin sang kalibutan nagatagamis na katawran, maayong aga good morning sa inyong tanan. Mabiyan welcome sa isa naman kedisyon sa pagpalagad sa programa Balita Issue kagiban pa. Ano katakaroon sa Miyerkules, Hulyo 16, 2025. Pabiyan inina ikatatlo sa limatanan kang Miyerkules karon nga ikapito nga bulan sang tuig 2025. Pabiyan kita live sa 585 kHz sa suan sang inyong radyo DYLL 585. Nagsumuman sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo Facebook Live. Sa aton nga mga subitag palumati all over Western Visayas, province sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag sumungman sa aton nga mga kasimanwa, mga kauturan dira sa Negros Occidental. Maayad-ayad gigadlaw sa inyo mga tanan. Ginatamyo tawan mabiyan sa isa kamay ayad nga aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nag-upload sa aton nga pagparagad pinagi sa pagtanaw sa aton sa Facebook Live. Sa atong pagparagad subong iyang Miyerkules, mangingko po natin sige lamang madugay ang peso manager sa Negros Occidental si Ma'am Karen Densay agud hibaloon kung anong nga mga bulig ang ipalabot kag napalabot na sa ila sining opisina ag sa Negros Occidental Provincial Government sa OFW nga napatay kasunod sa pagpang-atake sa pungsod Iran sa pungsod Israel. Wala mga biyan nga may mga inisyal na nga bulig nga ginapalabot nga ginapabutyag ang gobyerno para sa suporta sa mga pamilya sang nagtaliwan naton nga nigran si OFW. Let's know with Ma'am Karen Densay kung ano naman ang mga suporta na natala na nga ipalabot sa ila sining opisina ag sa Negros Occidental Provincial Government. Pabiyan 12 dias na gid lamang ang nabilin kag ginalauman na naton ang paghiwat sa State of the Nation Address bukod na sona ni President Ferdinand R. Marcos Jr.
Sandig sa impormasyon nga gipalabot sang Malacañang mabiyan padayon nga ginahandaan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagilapit nga State of the Nation address o konsona subong nga bulan. Sa press briefing ginpabutyag ni Communications Undersecretary Claire Castro nga mismo ang presidente ang nagtuon kag nagpili kung ano ang mga topiko, programa kag accomplishment ang iya sini nga igapabutyag sa iya nga sona. Kangay sa mga nagligad nga sona sa presidente. Lagip man ang pagbasa sa presidente sa pinaka mga letter senders para sa mga programa sa gobyerno na luyag nilang mapuslan kung hindi gani matuman pinagi sa mga nakuha nga benepisyo halin sa gobyerno. Mayara man sa parte sa hinagahilapit nga sona kung sa diin ginapabutyag ni PCO Yusek Claire Castro na si Sofronio Vasquez ang Argus Got Talent winner ang napili nga magakanta sa lupang hinirang sa sona. Sa corrected by si Sofronio Vasquez ang nagdaog sa The Voice USA Season 26 sa Not America's Got Talent. Maduruman, no? Abi-abi gid sang presidente iya sini nga pagpauli sang nagdigad nga tuig. Speaking of President Ferdinand R. Marcos, mga biyan, kaina alas 8 pasado, ang ginpaunahan ni President Ferdinand R. Marcos ang paglunsar sa 50% train fare discount para sa mga senior citizens and persons with disability sa Metro Rail Transit 3 o kung MRT3 Santolan Anapolis Station sa EDSA Quezon City. Inibilang kabayan man sa pag-obserba sa 47th National Disability Week kagana sa ulog halin Hulyo 17 tugtog Hulyo 23. Sidalom sa karon nga tema Innovation for Inclusion, Building Inclusive Communities Together. Ang nasambit nga aktibidad nagatuyo nga madusok, mapabilin, at masilibrar ang mga kinamatarong kag dignidad sa tanan ng mga Pilipino, ilabi na sa mga persons with disabilities. Nakip sa mga key highlights ang nasambit nga aktibidad ang pag-anunsyo ang pag-abot sa Dalian Train na amo naman ang magasugod sa ilang sining commercial operation. Ang Dalian Train na ginbaka sa 2014 alin sa Chinese firm na CCRC Dalian Company and gin-deliver ini mga biyan sa tuig 2016. Ini ang napabili nga wala nagamit bangod sa compatibility issues sa MRT3 rail line. Bangod sini ang kumpanya ang naghiwat sa modification kag adjustments sa nasambit nga train agod na masolusyonan ang compatibility issues kawala sang gasto sa bahin sang Philippine government. Mayroon sa technical evaluation kag audit conducted sa isa ka German firm nga TUV Rhineland. Ando sang deployment sini. Ang nasabit nga trend mga biyan nagpaidalom sa safety check kag compliance procedure. Naghiwat naman sang Sumitomo Corporation sang Japan.
ang nasabit nga korporasyon mga biyan ang nagaserbeng maintenance provider karon sang MRT3. Ini tanan sa katuyuan nga masiguro ang safety kag proper utilization ang nasambit nga trend. Sa tiyon nga mga fully deployed ang 48 ka Dalian train ang sarang nga magka biyahe mga biyan sang tubtob 1,200 ka pasahero ang ginalauman nga mangina liyabi para mag-decongest ang MRT3. Nakaroon na hibaluan mga biyan nagaserbisyo sa kapin 380,000 ka pasahero kada adlaw. Ang nasabit nga train mabiyan ang magabuhin man sa intervals from 4 minutes to 25 minutes. Rason ko nga mapanamit pa sini ang capacity kag ma-improve ang passenger experience. Sa ibang panaton nga balita, ginako sa Philippine National Police ug PNP Forensic Group ay isa kanako nga panghangkat sa ila ang pagbusisi kung human bones gid ba kung tulan gid ba sang tawo ang mga nakuha sa nagapadayon karong operasyon sa Taal Lake sa tunga sa investigasyon sa mga nadula nga bulangero. Sino kay Police Lieutenant Colonel Edmar De La Torre, ang officer in charge ng DNA Laboratory Division sa PNP Forensic Group, submerged sa tubig ang mga sample kag nanoy tuhay ang kadakuon. Inpatag sini na ilang prioridad sa karon ang makatukod siyang DNA profile alin sa mga nasambit ng matulan bago ini i-cross-match sa DNA siyang mga kaparyentihan sa nadula nga mga bulangero. Ay baluan mabiyan nga mayara sa 91 ka sample sang tulan ang nabaton sang forensic group anom diri ang posible tulan sang tawo. Samtang may nakaplastar na nga contingency plan ang Armed Forces of the Philippines ng AFP sa posibilidad nga magkasasag evacuation sa mga Pilipino sa Israel. Ito sa tiyon nga maglala ang tensyon sa tunga sa Israel kag Iran. Kapo naman ang rason sa nagaparayon karon nga repatriation sa mga Pilipino sa masabit nga pungsod. So kay AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. nakanda ang ilang C-130 aircraft at ang mga barko sa Philippine Navy para magresponde sa tiyon nga kinahanglanon. Mado naman isa ka Pinay caregiver ang patay matapos nga nag-angkon sa mga human na kapilasan sa giniwa kay airstrike sang Iran sa ginadayunan sining apartment sa Israel sang nagligat na bulan. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:18 in the morning. Speaking of sang sining napatay nga Pinay caregiver which was confirmed mga biyan kay Saka Nigrense sa aton nga pagpanumbalik. Mangingkopod naton ang peso manager sa Negros Occidental si Ma'am Karen Densay. Agod hibaloon ang ila iya nga mga programa kaga natala na ihatag gabuli sa pamilya sa Pinay caregiver. Ini kagiban pa nga mga impormasyon bantayan pagkatapos lamang sang pila ka pahandom.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at manghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan, maningos pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Biton! Lagot! Ayaw na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musika lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship in Old Learning in Music. Bachelor of Music, major in Composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory.
Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling atin Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:25 na sa aga. Sige po nagpamati mo sa pagpakalagad sa programa Balita Issue Kaliban pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Mabiyan sa sining karon lang nagbisita si PRO6 Head Ligan sa kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ibalo nato mabiyan ang detalye sa sining balita sa report ni General Baclaya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Jay, personal nga nagpadulong sa opisina ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. si PRO6 Chief Brigadier General Josefino Dico Ligan. No? Ini kabahin sang courtesy call sang opisyal sa gobernador at the same time personal nga pag-anunsyo sang pamunuan sang PRO6 sa pagbalik sa pwesto bilang Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office ni Police Colonel Bayani Razalan. Kay matandaan nga sang before election si Colonel Razalan ang ginrelieve ini bilang IPPO Director kagin Buslan bilang officer in charge ni Police Colonel Roland Bulalakaw, pero after sang election kaga sang ginpatigayon man nga reshuffling sang PRO6 gin balik bilang IPPO Director si Colonel Razalan kag ini mismo ang personal na gin anunsyo ni General Ligan kay Governor Arthur Defensor Jr. Kaupod ni General Ligan among sanday Colonel Roland Baliho Bulalakaw, among Deputy Regional Director for Operations ang PRO6, si IPPO Director Bayani Razalan, si Colonel Ryan Divaras, ang Chief sa Regional Investigation and Detective Management Division, kag Colonel Wilbert Parilla, Acting Chief Regional Intelligence Division. Ang pagbisita ini sa nagdigan madamo sa mga spekulasyon kung sino ang magapungko bilang IPPO director, pero ini na desisyonan no sang bago naton yang regional director kag si Colonel Razalan kung matandaan isa man ini sa mga ginhambal ni Governor Arthur Defensor nga may maayo nga performance kag luyag nila nga ma-retain apang sa nagdigad bangod nga election period agin respeto sini ang nanging desisyon sang anay regional director ni Brigadier General Jack Wangki sa pag-reshuffle sang pila ka mga liderato sang PNP sa Region 6 sa diin nga naapektuhan kung na-relieve ining si Colonel Razalan. So subong balik na sa pwesto ang anay IPPO director. Diyan, tuloy ko lang, no, before sa sining resumption sa pagka-IPPO chief, saan iniging sign, no, si Colonel Razalan? Balik ini siya sa may Police Regional Office 6 after sang iyang assignment sa IPPO kag supposed to be ang procedure sina naga-submit ang ang PRO6 ang listahan sa mga qualified na manog IPPO director, no, pero since nga may transition man sa pagbabago sang liderato sa PRO6 kag kinahanglan ang governor may ginatagaan sang kahiginan nga maka-request kung sino ang iyang preferred na maging IPPO director kag si Governor Defensor siya man na ang nagpili sa magligad sa kay Colonel Razalan, pero ti kundi na magsala na may tenure ina kung dapat pila ka lang na katuig, may minimum ina nga term sa part sa pagpungko sa IPPO kay
nagano man na sila, nagaka-promote man mala Jake, no? Ang aton sining Colonel sa kung kisa nagalawig ina kung ita magdala daw ara sa 3 years, no? 2 to 3 years, pero si Colonel Rasalan daw bago lang gid ni, no? O wala pa gani man nabutan 2 years ini pagpungko niya. Or do isa lang katuig sa IPPO after nga nagbulo siya kay Colonel Palomo, in-relieve man si Colonel Rasalan na nagbulos kag ini siya gin buslan ni Colonel Bulalakaw kag subong balik sa IPPO si Colonel Rasalan. Maraming salamat, James, sa imong balita. Amo na madurong aton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. With mabiyan update gikan sa aton sining Philippine National Police nga nagbisita mabiyan sa opisina ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:30 na sa aga. Sa sining oras mabiyan, upo na naton sa piyak na linya ang Peso Manager sa Negros Occidental. Pero nga makaupuliwat sa aton sining pagpangalagad si Ma'am Karen Densay. Ma'am Karen, good morning. Hello, good morning, Sir JP, and good morning sa tanan na pagmalamati sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Ma'am, we heard no, sa nga nagligad nga inadlaw ang ining masubok nga balita na isa ka negrense ang nagtaliwan sa pagpangatake sa punsod Iran sa Israel. Can you confirm this news, ma'am? Hello, sir. Yes, ma'am. Ma'am, sa nagligad lang nga adlaw, no, amon nga nabatian ang balita nga isa ka negrense ang napatay sa isa ka pagpangatake sa punsod Iran sa punsod Israel. Ini bala, ma'am, may mga initial details lang nga nabato ng inyong opisina? Yes, sir. Actually, may nakasubok din no, ni Governor Bong Lacson na natabukay ni Leia Mosquera dito sa Israel. And nag-coordinate man ang aton opisina, no, ang Provincial Public Employment Service Office with the DMW because kita man ang Migrant Resource Center dito sa Provincial Government of Negros Occidental. No, ang aton na peso. And so, si Governor Bong Lacson, no, upon hearing, may natika para magbulig man sa aton na mga sa pamilya no, ni Ms. Leia Mosquera. And in fact, may naman kami gani na gina-prepare para sa ilang pamilya. I see. Ma'am, we know prior to her death dito sa punsod Israel, ang nagka-communicate ni ma'am or may impormasyon na kamungadaan sa sitwasyon ni Ma'am Leia? Actually, no, according sa Philippine Embassy na kasahan man to naton, Sir JP, no, nga ang pamilya nila share lang sa iyang story after na siya napatay, no, ang iyang sister dito sa Israel because of course, ang family is also asking for privacy, no, in this time of grief. So, amo lang to siya kung nakala natin ang natabo sa iya. But before that, no, sa DMW lang yun because, opisina, nag-depend lang yun sa may sa OWA and DMW for the information. I see. Ma'am, you mentioned no, nga may ginaprepara na karon nga assistance kay palabot ang aton sining Negros Occidental Provincial Government for ma'am sa aton sining mga tagpalamati ano ang mga bulig nga natala na ipalabot sa inyo sining opisina. Yes, si Governor Bong Lacson maghahatag ng amount, no, the same year sa ginhatag kung nadamdaman natin sa kay Ms. Suprema, no, sa Cardiff City, naghatag si Governor Bong Lacson sa 190,000. So, bumati o, no, para sa family naman ni Ms. Leia Mosquera maghatag sa the same amount, no, so 190,000. Lagi na may para sa provincial government of Negros Occidental for the Mosquera family. Other than this monetary assistance, ma'am, may iban pa nga mga in-kind or iban pagid nga form of assistance ang natala na ipanagtag o ipalabot sa mga pamilya sila?
So far, Sir JP, amo na siya subong ang aton nga gina-obra no ang aton na pag-process ang financial assistance. Amo pa na siya so far. I don't know kung may ala pa, but as of now, no, we are just waiting for the documents na mahalin man dito, like ang iyang mga death certificate, which is one of the man siya, no, mga documents na kinanglan natin before mag-process ang iyang financial assistance to the family. Ma'am Karen, ma'am, do we know if may mga initial communications na sa inyo, ma'am, kung pagadanon diri ang remains ni Ma'am Leia? We are waiting. Currently, we are waiting for the advice no, from BMW. So far, amo pa lang nila, wala pa kami sa exact date no, of the arrival, but I know that BMW is currently, nakita naman nato sa ilang mga press releases, no, they are currently doing no, sa mga groundworks para sa mga transport ng iyang remains from Israel to Bacolod. I see. Ma'am, did I hear it correctly? Aside kay Ma'am Leia, may utod man siya nga dito man sa Israel? Again, sir? Did I hear it correctly, ma'am? Sakto pagkabati ko kaina, may utod siya dito man sa Israel, ma'am? Yes, sir. Kaya sa utod, in fact, base, ginaulat man ako no, kung mag-upload siya paulit, o kung mauna siya, no, depende man. Actually, kami dependent, kami siya po sa BMW for all the information. But may siya utod na amo na siyang nag-aatikaso man, no, sa niyang pag-transport sa niyang remains. But considering, ma'am, nga ang naigo, ma'am, no, sa sining missile attack, ang ginatiniran ni Ma'am Leia, kaupo din ni ma'am dito sa Israel ang iyaman utod, ma'am, nga sa ginatiniran nila? According no sa ato naman na mga prior na mga istorya no, actually usually di ba ang mga ato na mga caregivers sa ato mga Filipino overseas workers pala dito, ang usual nila ginahimo sa Israel, di pa nag-rent sila sa isa ka apartment, and then during the ilang off pala, sign off nila for one day, usually, di ba, nagapuli na sila sa ilang apartment para makaliwa-liwa. So, amo na siya siguro during that time daw off period. I see. Grabe man nga timing kay kadamo siyang oras, no, at natabok pa ini at the moment nga ara siya mismo sa flat kung sa iya sining apartment. Ma'am, other than Ma'am Leia, ma'am, may mga datos kamo kung pila pa ka mga negrensya nga apektado dito sa Israel o kung sa Iran? Ang amal ko sa JP, we are still, may ara na neglences, no, in Israel, na nag-aobra sa Israel na mga different mga walks of life. But currently, amo lang hindi siya ang balita sa amo, no, amo lang hindi siya ang developing news sa amo na i-repatriate, amo lang hindi siya kay Ma'am Leia. But of course, we have so many neglences in Israel who are working right now. Praying good for the safety sa mga nabiling mga negrensya sa nasambiti ang mga punsod. Mama Karen, ang imo sining liwat no pagpangagda o kung panugyan sa mga kauturan naton ng mga negrensya nga dito sa Israel o kung sa Iran nga posible may mga concern nga magpalabot sa mensahe sa inyo sining opisina. Yes, sir. Of course, our prayers now go with our mga OFWs para sa Israel, no, anytime na may kinahanglan sila, they can always contact our office, no, kay may araman kami sa hotline for the Migrant Resource Center, no, ang OFW help desk natin. So, amo na siya, sir. So, anytime that they can they want help, no, assistance from the provincial government, and then di ang amon na opisina sa provincial capital, no, under sa kay Governor Bongangson. Ayun. Ma'am Karen, thank you again for your time information. Ginhatag sa Radyo Pilipinas for your works and words para sa bayan. Salamat kag padayon. Salamat, Sir JP.
Dariyabit mga biyan si Ma'am Karen Berisay, ang peso manager sa Negros Occidental may kangtanan sa bulig ay palabot sa Negros Occidental Provincial Government sa aton sinin na patay nga Negrense caregiver sa Pungsod, Israel. 9:39 in the morning. Sa mga Negrense, kagiban pa nga mga OFWs gikan sa Western Visayas, aron mahimo nagapakatubang karon siyang concern kada pila ka mga problema may gangganan sa sining kinagama sa tungkol sa Israel kada sa aton sini Pungsod Israel ka pungsod Iran o ibigin magduwa-duwa sa pagpalabot pag mag-coordinate sa inyo sining mga concern sa atong mga ahensya sa gobyerno lakit na sa mga provincial government bagay sa Migrant Resource Center naging tukod mga biyan sa Negros Occidental Provincial Government. Alas 9:40 na sa aga sa atong pagparumalik mga biyan dugang ng mga balita baltayan pagkatapos lamang sa pila ka pahanundo. Game. 1, 2, and... Pahatuon, balikat ulo, kita pwetan, may mga susus. Huwag mong itigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata, ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga, but you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:43 sa aga. Sige po nagpapamataga mo sa pagbalagad sa programa Balita, Issue, kailan pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Isa itong mga kulturang na nagapangita sa scholarship para sa ila sining pag-eskwela sa kolehiyo. Good news, mga ng online application para sa EDSP 2 kag ODSP 1 kag tusang OWA
maumpisa na sa buwas o kung subong daw, Hulyo 16. Ang detalye sa balita, igadulong sa aton labor beat reporter, Logie Megan Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lods, good morning. Lods, good morning. Sakto umpisa na Cebu, July 16, pwede na makabaton or nagabaton na ang ating Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang application para sa duha ka scholarship programs. Amo ini ang Education for Development Scholarship Program o kon EDSP2 kag ang ating OFW Dependent Scholarship Program o kon ODSP 1 and 2 umpisa ini or kaina nag-umpisa ini 7:30 AM. Karon naton Lods ini online application kag first come first serve basis. So ang EDSP2 natin Lods isa ini ka scholarship grant nga ginahatag sa mga qualified natin mga beneficiaryo o kung na dependents sa aton nga active OWA members na subong naka-enroll sa second year to 5th year sa any 4 to 5 year nga baccalaureate course sa bisan diin man na kolehiyo o kung universidad sa Pilipinas kag may ara sang 85% nga jiwa kag wala na sang 12 subject sa nagligad na school year. In case Lods nga mabaton sila bilang EDSP scholar, ang ilan ini Lods or ang financial assistance na ginahatag sa OWA sa ila is 60,000 pesos kada school year. Samtang ang ato naman nga ODSP 1 para ini sa income nga first year college na bata o kung utod man sang OFW active member dapat single ang edad wala nagalapas sa 21 years old, may passing nga jiwa sa previous year kag wala naka-avail sang any nga scholarship sang aton nga OWA ang iba nga miyembro sang family. Ang ODSP naman nato nga Lods para ini sa mga naka-enroll na sa 2nd to 5th year na college, bata man o kung utod sa aton nga active OWA member, wala nagalapan na sa 20 years old at edad, may passing jiwa, enrolled sa Philippine-based college o pang university, kag ang dapat ang monthly income sa OFW mga utod o kung tatay, wala nagalapaw sa $1,000 o kung equivalent. Sa ODSP naman niya, kung mabaton ikaw na bilang scholar, ikaw yung mag-receive sa 20,000 pesos per school year. So once again, haliwato natin Lods, nag-umpisa na sa July 16 ang ating online application for EDSP2 and ODSP 1 and 2 Lods. Lods, clarify na natin. I forgot to ask this sa mga previous interview sa OWA. Mahimo ba lang mag-apply ang duha ka mag-utod or more than duha ka mag-ulutod sa sining programa nga dungan or after the other? Yes, hindi pwede Lods. Isa lang kay ni-ari diri nakabutang. Like for example sa ODSP naton, ang hindi pwede naka-apply ang sinuman nga bata o kung utod mo abi dira nga naka-avail na sa scholarship sang OWA naton. Both in EDSP and ODSP. Yes. Ayun. So sa mga kultura naton gati perhaps may mga membro sa pamilya na nagahanduman nga manging kasubong sa ila sini nga magulang, sini nga mga pakaisa nga mangina scholar man, but so happen na kung naka-avail na either bata o kung utod sa OFW, hindi na qualified ang iba naman nga bata o kung utod sang ina iyang overseas Filipino work. Yes, correct na Lods, kag i-clarify nato sa utod bala, for example utod mo OFW, dapat ang utod mo nga OFW single, wala sang bata. So amo na siya ang pahayag mo sang aton nga OWA kay dapat dependents kay kung may bata Lods, lain na ang iya nga dependents sang OFW nga utod mo. Okay, just in case kasado na siya, ang maging scholar niya amo ang iya sini iyang bata. Yes. Lods, right now baccalaureate, bachelor's degree pa lang ini wala pa naglabot sa punto nga gina-offer na ini sa mga gusto mag-College of Medicine or hindi gani gusto nga mag-proceed for a master's degree program. Yes, correct na Lods, wala pa so far, baccalaureate degree pa lang ang open for our ADSP and ODSP, and hopefully tani Lods kaya balaan nato madamo sa mga for example mga nursing graduates nato o kung mga pre-med na mga courses sa baccalaureate courses nila ang luyag mag-proceed. So as of now, wala pa Lods. Ang covered lang din sa EDSP and ODSP natin are those nga enrolled sa ating baccalaureate courses sa 4 or 5 year nga
tuig or 45-year baccalaureate courses sa diin man niya kolehiyo o kon universidad sa Pilipinas. So for example, ikaw niya taga din sa Western Visayas, pero for example, Abi, dito ka nag-eskwela sa Manila. So okay, give loads, no? Like for example, may na-interview kita last time, diri no sa Radyo Pilipinas, Iloilo, nga diri siya sa Western Visayas, scholar siya din sa Western Visayas, pero dito siya sa Manila, nag-eskwela. I see. Bali, anong Lods, ang balasihan sinaman, ang imong application, kung diin ka mo iyan nag-star, o kung diin nagpuli ang OFW nga mahimo i-connect ang nasambit nga skala. Yes, correct. Ina-announce na kung diin ang inyong address, kung diin ikaw nag-star, no? Pero wala nagahambal no nga, for example, kung diri ka sa Western Visayas, dapat diri ka lang sa Western Visayas. So any loads no nga college o kon university diri sa aton sa Pilipinas, kan ini-loads no ang ating like for example, after na ma-close na sa July 31, dili-loads no ang last natin nga filing. So i-gather ininotanan nga mga applications kag sa ating EDSP loads gina-verify inino o kung niara kita sa screening committee kung sa diino amo ini sila ang magapili kami ara kita sa qualifying exam. And speaking of exam loads, pwede mo ma-share sa ato o ma-record mo po bala ang proseso? Ano ang mga agyan paninila magluwa sa submission sa application and qualifying exam, may mga interview pa bala ini para ma-shortlist good ang mga applicants? Sa pag-recall natin notes, wala sang face-to-face ini siya nga interview sa aton nga mga applicants. So ang ilan ni online applications, may ara sang screening committee lang ang aton nga OWA Scholarship Committee, amo ini sila ang nagasala sa tanan nga mga applications nga mabaton sang aton man nga regional office. Looking forward na madamo gid ang mag-apply sa sining nga scholarship program, and looking forward gid nga ang pinaka-deserving ang paghahatagan isang tsansa nga mangin scholar sa OWA. Yes, correct na loads, pero right after no nga ti makapagwa na sang list no sang qualified nga mga scholars, may giniwat ini loads nga orientation sa mga bag-o naton nga scholars para nga ti ipaintindi sa ila ano ang kinahanglan nila no nga or ano ang dapat nila i-maintain nga mga grades kag iban pa naton nga information related sa scholarship nga ila nga gin-applyan para nga hindi man no put into waste kumbaga no ang ila nga slot kitibalan natin madamo-damo sa mga kauturan natin ang nagahulat na mag-open ino ang ating OWA sang call for application, and today mga din nag-start na gidman ang ato nga EDSP 2 and ODSP 1 and 2 scholarship programs. Lods, madamo nga salamat sa imong nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, may Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. There we have it, Mabian, ang latest update alin sa aton sining OWA dito sa aton with our labor beat reporter Marian Grace Aranyata. Oras sa Radyo Pilipinas, Mabian, alas 9:52 na sa aga. Napitas ang oras nga nabilin sa aton sining pagparagat. Dili na ginamang ko tumatong edisyon sa mga daw sa Miyerkules, Julio 16, 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknika, Mr. Bermora Vinturas sa studio, at Mr. John Magallanes sa transmitter. Para ang inyong alagad, JP Harbas, manamo salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.